Nandito po tayo ngayon sa San Ildefonso, Bulacan upang bisitahin ang isa sa ating mga agri-partner upang bigyan tayo ng gabay or tips para sa tamang pagsasaka. Tara, samahan niyo po ako. Maraming salamat. Ngayon naman ay nandito tayo sa Navarro Farm. Kasama po natin ang owner na si Sir Romnick Navarro. Magandang umaga po. Sir, kamusta naman ang pagtatanim natin ngayon? Ano po ba ang na-experience nyo sa pagtatanim ng talong? Sa pagtatanim naman ng talong, talaga namang yung talong ay pagka ganitong tag-ulan, kailangan talaga ng sobrang alaga dahil nandyan yung mga stem borer. Pag namumunga, yung shoot borer, talagang kailangan medyo nadadalas kang mag-spray. Bukod sir sa mga peste, ano pa po ba yung mga na-encounter nyong problema? Yung mga white flies, yung mga ganon. Sir, paano nyo naman po inumpisahan ang pagtatanim ng talong ninyo? Ano lang din, nakikita ko lang din sa mga kapwa ko farmers, nagiging inspirasyon sila sa akin, kaya ginagaya ko yung mga crops nila, ginagaya ko para mapag-aralan ko rin. Sir, sa panahon po ngayon, ano naman po ang mga produkto na nakakatulong sa mga problema ninyo? Unang-una, ako naman talaga lalo na sa damo, pagka tayo nagbobomba ng pandamo, gamit ko talaga yung Agrotrol ng Betmate. Foliar naman, gamit natin yung foliar na leafy green, yung gawa din ng Betmate, yun po yung ginagamit natin na pampabulas sa halaman. Sir, sa nararanasan niyo pong problema sa insekto o mga peste, ano po ba yung mga produkto na ginagamit ninyo? Pag po kasi ng peste sa gulayan, number one, pag yung uod. Yun namang uod natin, lumalabas yan pag nasugpo natin yung mga paru-paro at saka white fly. Kaya ang produkto kong ginagamit ay yung AgroCheck. Ayan, iba't ibang klase po ng product na ginagamit ninyo sa peste or sa mga insekto. Ngayon, pag-usapan naman po natin, ano po ba yung mga sakit ng halaman na na-encounter nyo dito sa inyong taniman? Sa talong, yung mga nalalapnos yung bunga niya. Pangkaraniwan na yung nalalapnos ang bunga, naninilaw ang mga dahon, nagkakaroon ng namamatay ang puno. Ano po yung produkto, sir, na nakakatulong sa inyo para masugpo po ninyo yung mga diseases po ng halaman? Pag kasi nagpoprotekta ako kaagad ng harabas yellow, yung yellow niya na harabas pagka yung bata pa siya. Pagka naman yung nasa flowering stage na, nag-aalaga ng medyo mga ilan-ilang bunga, naggagamit na ako ng harabas blue. Sa paggamit nyo, sir, ng leafy green products, ano naman po yung mga naging resulta? Nakatulong po ba ang leafy green products sa inyong taniman? Oo naman, lalo na sa unang-una sa pagpapasibol pa lang ng halaman. Maganda yung dahon, walang tama yung mga puno niya. Tapos pagdating naman dun sa mga powder natin, pagka yung tinamaan niya yung dahon niya, pinakakapal niya yung pinakadahon niya para hindi siya mapasok agad ng kahit anong insekto or kahit ng punggos, hindi siya tinatamaan agad. Ngayong umaani kayo, sir, nag-uumpisa kayo sa inyong pag-ani. Paano po nakatulong ang leafy green sa inyong mga ani? Siyempre, yung dating inaani natin na hindi naman dapat ganun lang, ngayon sumusobra pa rin sa kapasidad. Lalo-lalo na yung talong ko nung tag-around. Halos nakuha ko yung doble nung inaasahan ko. Maraming salamat, sir, sa pagtitiwala po ninyo sa leafy green products ng Vetmate Pharma Corporation. Ano naman po, sir, ang maipapayo nyo sa kapwa magsasaka po ninyo para mas mapaganda pa ang ani nila? Sa mga kapwa ko magtatalong o maghalaman, maggugulay, sana makakita sila nung partner na makakatulong sa kanila. Tulad ko ngayon, ako'y nabigyan ng pagkakataon na makagamit ng produkto ng Betmate at nagandahan naman ako kaya patuloy akong gumagamit at kung sila naman ay gagamit, para malaman din nila kung ano yung magiging resulta sa kanila para kumita din sila at gumanda ang ani nila. Sa mga bago naman magtatanim, maipapayo ko lang, hindi naman po pwede na tayo papasok lang ng karakaraka ng walang kaalaman. Bago kayo pumasok, matuto muna kayong magtanong, magsaliksik kung paano ba yung larangan ng paggugulay kasi hindi basta-basta. Maraming salamat po, Sir Romnick, at maraming salamat po mga ka-Agri TV. Makakasama pa rin po natin si Sir Romnick sa susunod na episode dito lang sa Agrihan Tayo ng Leafy Green. Sa Leafy Green, may ginhawa sa pagsasaka.